Yeah. Muli po, isang magandang umaga sa bawat isa na narito sa ating DPD. Magmula sa ating mga minamahal na pastor. Good morning po, Reverend Pastor Jerome, Pastor Neo, and Pastor Robert. At sa pagsisimula po ng ating gawain, akin pong pinapakilala ang magbabahagi ng salita ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Isa po sa aming CMT at head po ng Win Intercessor Ministry na walang iba kundi si Brother Wilson Ong. Good morning, Brother Wilson. And good morning po. Good morning po, Ate Chato. At isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And good morning din po sa lahat ng ating minamahal na pastor. Pastor Neo Alido, Pastor Robert Torda, and Reverend Pastor Jerome Calong with the respective families. Magandang umaga po. At good morning din po sa lahat ng mga lingkod at mga intercessors, mga anak ng Diyos. At ayan, magandang umaga po sa ating lahat. And tayo po ay nasa day 20 na po ng ating 21 days prayer and fasting. Yan, so congratulations po sa ating lahat sapagkat nakaabot na po tayo ng ating day 20. Yan, so yung atin pong tatalakayin po ngayon is appointing without anointing. Yan, sabi po ito sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Yan, tayo po muli ay manalangin panandali. Hallelujah, Lord, our Father in heaven. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, kinataas ka namin sa aming kalagitnaan. As you, Lord, promise in your word na if any one of us lack wisdom, kami po ay humingi sa iyo ng karunungan. Kaya sa oras na ito, Panginoong Diyos Ama, patuloy po kaming humihingi sa iyo ng karunungan. Dalangin po namin ang presensya ng banal na Espiritu ay patuloy pong sumaamin sa oras na ito. At God, Holy Spirit, reveal to us, Lord, your word. Open our eyes, open our understanding that we may know wonderful things about your law. And God, Holy Spirit, ikaw po ang siyang tunay na maging guro po namin sa oras na ito. At maihanda mo po ang puso at ang isip ng bawat isa as we listen to your word. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We apply the blood of Jesus Christ over our lives. And we declare Jesus Christ is Lord and King over this prayer watch this morning. Sa lahat po ng mga anak mo. Hallelujah, Lord. Ito po ang ngayon pa lamang, Lord, Panginoong Diyos. Inaangkin na po namin ang katagumpayan. Hallelujah, Lord. This we pray in the name of Jesus. Amen, amen, and amen. So not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. So yung ating title po dito is appointing without anointing, the calling without the Holy Spirit. Ayan, sabi rito, the calling of Saul. Okay. Saul started out well. Yung unang taon, bagong hari po, si Haring Saul ay nandun po yung kanyang humility, nandun po yung kanyang fear of the Lord, nandun po yung kanyang pagsunod sa Panginoong Diyos. Kaya naman sinasamahan siya ng Diyos banal na Espiritu. Now, he was doing his father's assignment when the Lord revealed His calling to the prophet Samuel. Yung 1 Samuel 9, ang context po nito, yung kanyang tatay po na si Kish, nawawala po yung kanyang donkey. Kaya inutusan po niya yung kanyang anak na si Saul, na hindi pa siya hari. Nung time na ito, hindi pa hari si King Saul.
So, obedient po si King. Isa pong masunuring anak itong si King Saul. At hinanap po niya, nagsama po siya ng isang servant, hinanap po nila yung nawawalang donkey ng kanyang tatay. So napunta po siya sa isang town, wala po roon yung hinahanap nilang donkey. Pangalawang taon, punta sila, wala rin po. Pangatlong taon, wala po. O kaya sabi nung kanyang servant, sabi ni Saul, umuwi na tayo, baka ang aking father ay hindi na doon sa donkey nag-aalala, baka sa atin na nag-aalala. And ang sagot po ng kanyang servant nabanggit po niya na meron pong propeta doon sa town na yon. Sabi niya, bakit hindi natin puntahan at baka ituro ng propetang yon yung nawawalang donkey. So, pumayag po si King Saul at pinuntahan po nila yung propeta. At yun nga po, yung propetang yon ay si Prophet Samuel. And dahil doon ay doon po nagtugma-tugma na po at ang Diyos ay nangusap na rin po kay Prophet Samuel na darating po sa kanya yung pinili ng Lord na maging first king ng Israel. So inanoint po si Saul na maging hari ng Israel, and because of his obedience to his father, sa kanyang paghahanap ng lost donkey, natagpuan po niya yung calling. Kaya sabi rito, when we are looking for lost souls, we will not miss our divine calling. No, yung lost donkey ay represent yun ng lost soul. At yung tatay po ni Saul, represent po yun ng ating tatay in heaven. Tayo man ay inuutusan ng ating tatay, ng ating Father in heaven, na hanapin yung mga nawawala pang kaluluwa, nawawalang tupa ng ating Panginoong Diyos. And as we obey sa ating pagsunod at pag-abot, paghanap pa sa mga nawawalang tupa, the same with King Saul, ay doon din po matatagpuan din natin yung ating divine calling. Yan. A calling can't be fulfilled without anointing. Hindi po natin kaya yung pagkatawag po sa atin ng Diyos. Hindi po natin to kayang magampanan without the anointing of the Holy Spirit. Sabi rito, God gives the anointing of the Holy Spirit to those whose task is greater than their ability. Madalas po yung calling na ibinigay sa atin ng Diyos ay higit po doon sa ating mga pakayanan. At naalala ko po yung minsan po nakita po kami ni Kuya Manny, nagkaroon po ng prayer on location doon po sa Ombudsman. At nung nakita ko po siya, naalala ko po yung last na, I don't know kung Friday po yon or Saturday, kanya pong testimony. Siya po ay stage 4 cancer, CKD, a chronic kidney disease. And sa kabila po noon, kahit po siya ay merong nasa stage 4 cancer, pero nung tinawag po siya ng Diyos, sumunod po siya, no? And I was blessed, hindi lang blessed, kundi nahamon po tayo, na-encourage po tayo. Kasi bagamat yung kalagayan ng ganun ay sa kabila nung kanyang kahinaan, ay nandoon yung kalakasan na binibigay ng Diyos sa atin para magawa po natin yung calling na
ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi nga dito, God doesn't call the equipped, no? He equips the called. Or God doesn't call the qualifies. No? He qualifies the called. Kaya minsan pag tinatawag tayo ng Diyos, parang si Moses, Lord, hindi ako marunong magsalita. No, Lord, hindi ko linya yan. Or Lord, hindi ko yata kaya yan. And maybe the reason na tinawag tayo ng Lord is because of that, no? Maging si Apostol Pablo, sabi nga niya, he is the least, no? And yung ating yung hindi natin pagiging qualify, yun po yung nag-qualify sa atin, no? Uh, uh, Kaya sabi ni Apostol Pablo, the more I will boast about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Dahil sabi niya, the more na ipagmamalaki ko yung aking kahinaan upang sa gano'n yung kapangyarihan ng Diyos ay manatili sa akin. The more na ako ay mahina, the more na ako ay malakas. Why? Sapagkat tayo po ay sinasamahan ng Diyos. No? When God gives you a dream that seems not just hard but impossible, He will equip you with the proper tools to fulfill it. Your anointing enables your appointing. Kaya nga, it is not by might nor power, but by the Spirit of the Lord. And sabi rin nga sa Bible na diba ang tinatawag niya yung mahihina sa yung mahihina sa pananaw ng sanlibutan ito, yung mahihina ang tinatawag ng Lord to shame the strong, to shame the wise. Yan. So yun, para ang glory po ay nasa ating Panginoong Diyos. Next slide po. Yan, next slide pa po. The anointing is an overflow of God's life within us. Our cup goes from full to overflowing. Yung anointing po, yun po ang Espiritu ng Diyos na nasa atin na nag-o-overflow. Ito po yung buhay ng ating Panginoong Hesus na nasa atin na nag-o-overflow. Ito po yung pag-ibig ng Diyos, no, na nasa ating puso na nag-o-overflow. Kaya nga yung ating ministry, yung ating ginagawa sa Panginoong Diyos, it is just an overflow of our relationship to Him. When we walk in the Holy Spirit, He causes our cup to run over into the lives of others. Kaya pag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay sumusunod sa leading ng banal na Espiritu, ang God the Holy Spirit po, sabi rin, siya ang nagbibigay ng pagnanasa at kakayahan na magawa ang kanyang kalooban. We cannot do it on our own. Ngunit as we step forward, step ng isang childlike faith, bawat hakbang natin, pagsunod natin sa Panginoong Diyos, God the Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na magawa po natin ang kalooban ng Diyos na hindi ho natin magagawa in our own strength. We need the presence, the power of the Holy Spirit. We need the grace of God. The anointing is the result of walking in intimate fellowship with Him. Kaya nga yung anointing ay bunga po ito ng ating intimacy with God. Naalala ko po ang ating Panginoong Yesus, no, kung meron mang modelo ng intimacy with God the Father, with God, pinakamagandang halimbawa na po, wala na po sigurong hihigit pa sa halimbawa ng ating Panginoong Yesus.
lumapit yung mga disciples sa kanya at sabi, Lord, teach us to pray. Hindi ho sila lumapit sa Panginoong Hesus upang magpaturo to preach. Hindi ho nila sinabi, Lord, teach us to preach, teach us to heal, teach us to walk on water, teach us na bumangon yung mga patay. Bagkus nagpaturo sila sa Panginoong Hesus, Lord, teach us to pray. Why? Maybe siguro ginaya po nila yung pagpapalayas ng demonyo ng Panginoong Hesus, ngunit hindi po nila magawa. Pero sa kanila pong pakikipag-fellowship sa ating Panginoong Hesus, na-realize nila yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay nagmumula sa kanyang intimacy with God the Father. Sabi roon, gabi pa, while it is still dark, sabi roon, ang Panginoong Yesus pupunta na sa isang tahimik na lugar at doon po siya mananalangin. And kaya before His ministry, nandun na po ang kanyang ugnayan sa ating Diyos Ama. Kaya naman pag nanalangin ang Panginoong Yesus ay ganun na lamang ka-powerful. Why? Because of His intimacy with God the Father. Kaya yung anointing sa buhay po natin ay nagmumula po yun sa ating intimate fellowship with God. Yan po. So, number 1, anointing attracts, not attacks. Yan. One of the clear-cut signs that Christians are not walking in the Holy Spirit is displayed when they pick at other believers. Ito raw po yung isa na ang isang Kristiyano ay hindi lumalakad sa leading ng banal na Espiritu when he begin to attack other believers, when he begin to criticize other believers, when he begin to compare himself to others. Why? Sapagkat kung tayo po ay busy sa paggawa ng calling natin, sa paggawa ng ating purpose, sa paggawa ng mission natin, wala na po tayong panahon to compare with others. Wala na po tayong panahon to compete with others. Wala na po tayong panahon to pick at others. Kaya nga minsan pag mga pag-uusap, minsan may mga pag-uusap na fellowship, hindi maiwasan, may mga criticism, may mga nasasabing negative about other people. Minsan sasabihin ko, ako ay graduate na po ako diyan sa Ministry of Criticism. Yun na lang po yung sinasabi ko. And ito pala yung sign na pag ang isang Kristiyano na when they pick at other believers, ito pala ang sign na baka sila po ang hindi lumalakad sa leading ng banal na Espiritu. There are those who create revivals and there are those who criticize them for their efforts and methods. May mga tao, may mga anak ng Diyos na busy sa paggawa ng kanilang calling, busy sa pagtupad ng purpose nila, ng mission nila. Meron namang mga Kristiyano na busy naman sa pag-criticize with others. Sila po yung walking in the Spirit, wala na pong panahon sa mga ganong bagay. Ayan. So, anointing attracts, not attacks. If you criticize God's move in His Spirit moving in others, it's because He's not moving in your own lives. And so, number 2, anointing builds courage, not cowardice. When the Holy Spirit anointed and appointed Saul to be king, boldness was released into him. Yung unang
taon o bago pa lang si Haring Saul, nandun po yung kanyang boldness. Talagang pinaglalaban po niya yung mga Israelita. Pero sabi dito, he became decisive and courageous. Anointing builds courage. Tayo po ay nagkakaroon ng tapang, ng boldness pag nandoon po yung presence ng God the Holy Spirit sa buhay po natin. However, when the Holy Spirit left Saul because of his disobedience, he became paranoid, scared, and acted like a coward. Nung time na po na si Haring Saul ay hindi na po sumusunod sa kalooban ng Diyos, lumisan po sa kanya ang presence ng Panginoong Diyos at ang pumalit po ay isang masamang espiritu. At yun po yung naging paranoid po, naging ayun po, no? Sabi po rito, he acted like a coward. Kaya nga doon hinanap nila si Haring David na pag si King David po ay tumutugtog ng kanyang musical instrument, no, lumalayas po yung masamang espiritu. So, anointing builds courage habang tayo po ay sumusunod sa leading ng ating Panginoong Diyos. Nandoon po, binibigyan po tayo ng boldness. Yan, so anointing builds courage, not cowardice. Anointing feels beyond balance. When we are full of the Holy Spirit, totally surrendered, we are filled with boldness. But when we are controlled by ourselves, we will remain normal or balanced. So yung anointing daw po nagbibigay po sa atin ng supernatural boldness. Yung ating ginagawa ay hindi beyond, no, ay beyond normal, no. At pag wala yung anointing, normal lang po, ordinary lang po tayo. Pero pag nandoon po yung anointing ng banal na espiritu, nandoon po yung supernatural boldness. People who lead balanced lives do not change history or make big impacts on the world around them. It's those who step out in faith, take risks, and are bold, who are remembered and who impact the world. Kaya nga po yung mga apostol, no, nung sila po ay napuspos ng banal na espiritu, ganun na lang yung kanilang tapang in preaching the gospel, na kahit sila ay pinagbabawalan na, kahit sila ay pinipersecute na, patuloy pa rin po sila boldly declaring the good news of salvation. Why? Kasi nandoon po yung anointing. No? Anointing feels beyond balance. Kaya nga nagkaroon ng malaking impact yung mga disciples at nabago po ang mundo through them. No? Sabi rito, people who lead is those who step out in faith, take risks, and are bold, who are remembered and who impact the world. Yan, kaya yung mga apostol po natin, even yung mga men and women of God, even yung mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, who are anointed by the Holy Spirit, nandoon po yung boldness na nagbibigay po sa atin ng supernatural boldness na hindi lang tayo magiging ordinary, kundi beyond balance po. Yun po, no? So, number 4, anointing takes risks but is not reckless. Sabi rito, there is a difference between risk and recklessness. Risk is born out of a trusting relationship. Recklessness
is born out of a hasty desperation, impatience, and a need to prove oneself. Yung anointing po nagbibigay sa atin to take risk, at yung anointing na yon is because of our relationship with God. Dito po sa Exodus 14:21-29, ang context po nito, sila po, ang mga Israelita po, hinahabol po sila ng mga Egyptian, ng mga chariot, ng mga soldier. Na-trap po sila doon sa Red Sea. Kaya nag-iyakan na po yung mga Israelita. Kaya sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, bakit kayo umiiyak? Anong ginagawa? Why are you crying? Sabi ng Diyos kay Moses, itaas mo, itutok mo ang iyong tungkod sa harapan ng dagat na pula, upang sa ganun ay mabiyak yung dagat na pula at tumawid kayo. At ganun po yung ginawa ni Moses. Sumunod po siya doon sa sinabi ng Lord. Itinaas po niya yung kanyang tungkod, itinutok niya doon sa pulang dagat, at nabiyak po, no? Nagbigay ng daan sa kanila yung dagat, at sabi doon sila po ay lumakad sa tuyong lupa. Hindi po putik yung inaapakan po nila, kundi mga alikabok po. Kasi nga po, tuyo yung lupang inaapakan nila. So, yung pagtaas po ng tungkod, it is because yun po yung instruction ng Diyos kay Moses. And even doon po naalala ko lang po doon sa Wall of Jericho, the same din po, umikot po sila ng 6 na beses, at yung sa ikapitong beses nilang pag-ikot, sabi ng Lord, 6 times iikot kayo, tahimik lang kayo. And sa ikapito, umikot kayo, saka kayo sumigaw, at yung Wall of Jericho ay babaksak. And wala po sa history ng mga pinagagawa ng Diyos na paraan ng pakikipagdigma ay ibang-iba po, no? So they take risks, no? Dahil yung risk is born out of a trusting relationship, no? Yun po yung narinig nila, yun po yung instruction ng Lord. Kaya kahit hindi ordinary, hindi yun yung paraan ng yung natural way ng pakikipaglaban, pero they take risk in obeying, no? Kahit hindi siya normal sa paraan ng digmaan, pero sumunod po siya, no? Sumunod po sila. So sabi roon, yung imitate their faith but build your own faith. So ang imitate po natin yung pananampalataya po ni Moses, yung pananampalataya po ni Joshua, yung pananampalataya po ng mga lingkod ng Diyos who take risk, no? And yung hindi po yung kaparaanan, no? Kasi posibleng yun yung instruction sa kanila, iba naman po yung instruction sa atin. Hindi po nangangahulugan na tayo po ay natrap sa dagat dahil narinig natin na itinaas ni Moses yung kanyang tungkod, itataas na rin natin, no? Kasi nga wala naman si Moses, meron po siyang relasyon sa Diyos. Pag yung isang tao na walang relasyon sa Diyos at ginaya po niya yung ginawa ni Moses, ginaya nila yung ginawa ni Joshua, that is recklessness, no? Sabi rito, recklessness is born out of hasty desperation, impatience, and a need to prove oneself. Pero yung risk is born out of a trusting relationship with God. Naalala ko po yung 7 sons of Sceva, na ginaya po nila yung ginagawa ni Apostol Pablo na nagpapalayas ng demonyo. So nung nakita nila na nagpapalayas si Apostol Pablo sa pangalan ng Panginoong Yesus, kaya ginaya rin po nila.
wala naman silang relasyon sa Diyos. Kaya sabi ng demonyo sa kanila, ng bad spirit, Jesus, I know. Paul, I know, but who are you? Kaya sila po yung binugbog ng masamang espiritu. So, anointing takes risk but is not reckless. So, ang imitate po natin yung pananampalataya po ng mga lingkod ng Lord na ginamit ng Lord mightily. At as we imitate their faith, i-build din po natin yung ating own faith. At hindi po yung pagtaas ng tungkod or yung pinagagawa sa kanila ng Lord, hindi po specific yun. Yung gayahin po natin, maaring pagdating sa atin, iba naman po yung instruction ng Lord. Ang gayahin po natin yung kanilang relasyon sa Diyos at magkaroon din po tayo ng sarili po nating intimate relationship with God. Anointed leads to reward. There's no formula for acquiring direction. It's entirely about having an ongoing relationship with the Holy Spirit and nothing else. This relationship will lead you to a courageous step out of your boat. Your relationship will lead to risk, and risk will lead to rewards. Kaya nga yung direction na nagmumula sa Diyos, yung kahapon po, yung title po kahapon is secret about yung paano tayo nililid ng banal na espiritu. Ang sabi roon is, ang kailangan po is we must be filled with the Holy Spirit before we are led by the Holy Spirit. Kasi kung ano yung pumupuno sa atin, yun yung maglilid sa atin. Kaya nga yung susi to be led, to have direction from God is we must be filled with the Holy Spirit. Kaya ang susi talaga is intimacy with God. Magkaroon po tayo ng intimate relationship with God. Like our Lord Jesus Christ, kung paano po siya nananalangin sa Diyos Ama. No? Na nakita ng mga disciples niya, kaya lumapit sila sa Panginoong Hesus sapagkat na-realize nila yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus, yung wisdom ng Panginoong Hesus, yung anointing ng Panginoong Hesus ay nagmumula sa kanyang intimacy with God. And now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Kaya yung mga religious leaders, nung nakita nila yung boldness ni Pedro at saka ni Juan, hindi naman ito nakapag-aral, hindi naman sila trained. Pero pat ang tatapang nila, then na-realize nila sila ay kasama ng ating Panginoong Hesus. So, yung ating relationship with Jesus Christ, yung ating relasyon, yung ating intimate with God, nagbubunga po yun ng supernatural boldness. Yan. Then the key to boldness, intimacy with the Holy Spirit is the key to boldness. And boldness is the key to miracles. So yung para magkaroon tayo ng tapang, ang susi po ay magkaroon po tayo ng intimacy with God, the Holy Spirit. At ang susi naman po para magkaroon ng miracles ay yung boldness. Someone who has boldness that the Holy Spirit gives. So ito po yung boldness na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. Will step out and pray for healing. Magkakaroon po tayo ng tapang
para ipanalangin yung mga may sakit. Magkakaroon po tayo ng tapang to walk on water like Peter. Magkakaroon po tayo ng tapang to sacrifice, tapang to cast out demons, and tapang to share our faith with strangers. Magkakaroon po tayo ng tapang na ibahagi po sa iba yung ating pananampalataya sa Diyos upang sa ganon hindi lamang tayo yung makaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi lamang tayo yung makaranas ng buhay na walang hanggan, makaranas din po yung maraming tao sapagkat yun po yung kalooban ng ating God the Father. Sabi roon ni Jesus, I've come to seek and to save the lost. And the key to boldness, develop intimacy with the Holy Spirit, and then step out and live in the faith zone. And so ang susi po talaga is intimacy with the Holy Spirit. 6, anointing leads to fear. Anointing leads to fear of God, not fear of people. When the Holy Spirit came upon Saul, yan, okay. So yung banal na takot sa Diyos, no? Yung anointing po, nagbubunga po yon na magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Nung unang taon ng paghahari ni King Saul, nung maayos pa yung kanyang relasyon sa Diyos, nandoon yung kanyang mataas na paggalang sa Diyos, nandoon yung kanyang banal na takot sa Diyos. Pero because of his disobedience, yung patuloy niyang hindi pagsunod, lumisan po sa kanya ang presensya ng Diyos. At yung banal na takot sa Diyos napalitan po ng takot sa tao. Kaya sabi po rito sa 1 Samuel 15:24, Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Masigit po niyang tinatakutan yung tao kaysa magkaroon ng banal na takot sa Diyos. So basahin ko lamang po itong Proverbs 29:25. Sabi po rito, Fear of men will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Yung banal na takot po sa Diyos ay para po itong bitag, no? Para po siyang bitag sapagkat hindi po tayo makasusunod sa kalooban ng Diyos pag meron po tayong takot sa tao. Hindi po tayo makasusunod sa Diyos kung ang iniisip po natin yung sasabihin ng tao, yung gagawin ng tao. Pero pag nandoon po yung anointing ng Holy Spirit na nasa atin, mas iisipin po natin kung ano yung sasabihin ng Diyos kaysa sasabihin ng tao. Mas iisipin po natin kung ano yung magagawa ng Diyos kaysa sa magagawa ng tao. So anointing leads to fear of God. And 7, anointing honors authority. So anointing honors authority. So ito po ay makikita po natin kay Haring David nung siya po ay hinahabol ni King Saul, no? Out of because of jealousy, sapagkat yung anointing from Saul nawala na po sa kanya at lumipat na po kay Haring David. Kaya hinahabol niya si Haring David upang papatayin si Haring David. Pero sa kabila nun, bagamat hindi ino-honor ni King Saul si King David, ino-honor pa rin siya ni King David. No? Sapagkat ang prinsipyo ni King David ang Diyos. No? Ang Diyos ang naglagay sa kanya. May time na pwede niya nang patayin si King Saul, natutulog si King Saul.
pero hindi niya ginawa. Ginawa niya, pumunit siya ng damit ni King Saul. Kaya nung nagising si Haring Saul, pinakita niya yung damit na pinunit ni King David upang patunayan doon sa hari na hindi siya nagre-rebelde, upang patunayan sa hari na ino-honor niya yung si King Saul. So anointing honors authority. Ang Holy Spirit, ang Diyos na sumasa atin is the same God na nagbigay ng authority sa mga tao. Sa pagsasabi roon, no, authority na hindi po nagmula sa Diyos. Lahat po ng authority ay galing po sa Diyos. Basahin ko lamang po ito. We can't walk in the anointing and oppose authority at the same time. Now, compare David with Saul. David, who was filled with the Holy Spirit, respectfully did what his father had Okay. So, yun na lang po, no? So, anointing honors authority. So, ang halimbawa po nun, no? Si Haring David po. Bagamat hindi siya ina-honor ni King Saul, ina-honor pa rin po niya si King Saul. Anointing, okay. Next slide na po. And next slide. Okay. Living filled with the Holy Spirit will cause you to change your attitude towards your parents, spouse, pastors, mentors, and bosses. We honor them. You can't rebel against authority and walk in the Holy Spirit simultaneously. That's not the mark of the Holy Spirit. It's the devil influence. He is a rebel. Kaya nga pag nasa atin po yung anointing yung presence ng Holy Spirit, we cannot dishonor yung authority. Kasi nga yung Holy Spirit na nasa atin, siya rin yung nagbigay ng authority doon sa mga taong yon. Yan. Our own Savior, Jesus Christ, submitted to His earthly parents, walking under the covering of authority comes before walking in an anointing. So bago po tayo mag-walk sa anointing ng Holy Spirit, meron pong authority na nasa atin, na kumocover sa atin before yung anointing ay dumaloy sa atin. Dadaloy muna yan dun sa authority na inilagay sa atin ng Diyos. So, next slide po. Ephesians 6:1-3 says, honor your father and your mother. Isa po yun sa mga authority na inilagay sa atin ng Diyos. Pag nandoon yung anointing of the Holy Spirit, hindi pwedeng hindi mo i-honor ang iyong magulang. We must honor our father and mother. Obeying your parents in the Lord is the right thing to do. But honoring them brings reward. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. So honoring those in a position of authority reveals that we honor the Holy Spirit. So pag ino-honor po natin yung mga nasa authority, nire-reveal po nito na ino-honor po natin ang Diyos, banal na Espiritu na nasa ating buhay. So anointing makes us mission-minded, not ambition-driven. So without the Holy Spirit, we get obsessed with titles, positions, and ranks. Pag wala daw po yung anointing ng banal na Espiritu, ang focus po natin ay ang titles, ang positions, and ranks.
Pero pag nandoon po ang anointing ng Holy Spirit, with the Holy Spirit, we care about His calling, purpose, and mission. Pag nasa atin po ang presensya ng banal na Espiritu, ang focus po natin yung calling, yung purpose, yung mission. Without the Holy Spirit, people are inwardly focused, needy for approval, entitled, easily offended, overly suspicious, extremely jealous, self-centered, living for the applause of men, ready to give up upon hearing a slightest criticism, and always blaming others. So ito po yung makikita doon sa mga tao na wala po sa kanila yung banal na espiritu. Madali po silang ma-offend, masyado silang suspicious, no? Masyado silang inggitin at self-centered at living for the applause of men than the applause of God. Mas pinahalagahan nila yung palakpak ng tao kaysa sa palakpak ng Diyos. But with the Holy Spirit, sabi rito, pag nasa atin ang banal na Espiritu, we heal the sick, cast out devils, save the lost, impact the world, and disregard what people say about us. Pag nasa atin ang presensya ng banal na Espiritu, ang focus po natin ay yung ating calling. Ang focus po natin yung ating purpose. Ang focus po natin yung ating mission. Hindi po yung criticism. Hindi po yung applause of men. Bagkus we pray for the heal. We pray for the sick. We cast out devils. Busy po tayo sa mission. Busy po tayo na ilakad natin yung purpose na ibinigay sa atin ng Diyos. Busy po tayo sa calling, sa pagkatawag po natin. Yan. So, how to stay anointed by the Spirit. Pay the price of being consistent. Consistent means tuloy-tuloy, no? Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Kim, yung Korean pastor, no? Tuloy-tuloy, no? Sabi po niya. And ito po ay yung bunga nung sinimulan po no ni Pastor Kim, nagtuloy-tuloy po yung ating prayer watch. So tuloy-tuloy po means consistent tayo sa pagsunod, consistent tayo sa pananalangin, consistent tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Si Haring David, nung siya po ay nagkasala sa Diyos, he repented, and after that, naging consistent na po siya. Wala na pong tayong narinig na si Haring David ay hindi sumunod sa Diyos. Naging consistent na po siya sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po dito, I have found God testify concerning him. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. So naging consistent na po si Haring David na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman ang Diyos ay na-in love kay Haring David. So pay the price of being consistent. Tuloy-tuloy po tayo sa ating panalangin. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabasa, pagme-meditate ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy po tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Then how to stay anointed? Remain small in your eyes. Yung humility po, pagpapakumbaba. Your network should not determine your sense of worth. Your network should not determine your sense of worth. Sabi rito, it's not about what we have, but who we have. Hindi ito sa mga bagay na meron tayo, kundi sa Diyos na meron tayo.
No? Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. If you remain small in your own eyes, God will always be big in your eyes. Be meek, modest, and humble. No? Humility po, isa po sa key para po tayo ay manatiling anointed. Basahin ko lamang itong Philippians 2:5-11. Sabihin dito, in your relationship with one another, have the same mindset of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Magkaroon daw po tayo ng kaisipan ng katulad ng kaisipan ng Panginoong Yesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi pinilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Siya po ay nagkatawang tao, nagpakumbaba, no? Nasumpungan sa anyo ng isang alipin, nagpakumbaba, naging masunuri hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na kalagayan at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. So second key to stay anointed by the Spirit is remain small in your eyes. Then last, no, never outgrow your need for repentance. Maging lifestyle po natin na pag tayo po ay nagkakasala, ay humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa 1 John 1:9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matuwid na tayo'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Sin separate us from God. Kaya pag tayo po nagkakasala, at hindi tayo nagre-repent, lalo po tayong nalalayo sa Diyos, at lalo pong natutuwa si Satan, kasi yun po yung kanyang nais, na ilayo po tayo sa Diyos. The more na nagkakasala po tayo, the more na mas higit nating lumapit sa Diyos, the more na higit tayong magpakumbaba sa Diyos at humingi ng tawad. At ang pangako ng Diyos, pag tayo po ay hihingi ng tawad, tayo po ay kanyang patatawarin. So never outgrow your need for repentance. Maging si Haring David, hindi po siya perfectong tao. Nagkasala din po siya. But he repented at pinatawad po siya ng Diyos. At ang Diyos po ay nalugod po sa kanya at nag-testify pa nga na he is, sabi doon, a man after God's own heart. No? Na in love po si Haring David na in love po ang Diyos kay Haring David. Bagamat siya po ay nagkasala, he repented at nagpatuloy po na sumunod sa ating Panginoong Diyos. So pag tayo po ay nagkakasala, wag po tayong mahiyang lumapit sa Diyos. Nais po ng Diyos na lumapit po tayo sa Kanya upang tayo po ay mapatawad po niya. Yan, amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoong Diyos, salamat po Panginoong Diyos sa gawaing ito, Lord, ng intercession.
na nagkaroon po, Lord, ng kabuluhan ng aming mga buhay because of the ministry ng pananalangin. Salamat po at kami ay tinawag mo sa ministeryong ito. Maging Lord, salamat din po sa inyong salita na nagbibigay po sa amin ng karunungan na nagpapatatag po ng aming mga pananampalataya. Nawa, Panginoong Diyos, ang mga salita mo na naitanim sa aming puso, sa aming isip, ay maisabuhay po namin at patuloy naming panalangin na ang banal na Espiritu, ang presence of the Holy Spirit, ang anointing ng banal na Espiritu ay patuloy pong manatili po sa amin. Katulad po, Lord, ng sinabi, Lord, ni Apostol Pablo, the more I will boast about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. For when I am weak, then I am strong. Patuloy naming ina-acknowledge, Panginoong Diyos, yung mga calling, yung mga purpose namin, yung mga assignment na pinagkatiwala mo po sa amin. Hindi po namin ito kayang gampanan in our own strength. Kailangan po namin ng anointing ng banal na Espiritu. Kailangan po namin ng iyong grace. Kailangan po namin ng presensya mo, God, Holy Spirit, in our lives. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat sinamahan mo po kami sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father, we love you. Jesus, we love you. God, Holy Spirit, we love you. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen, and amen.